Ang ulan ay humahagulgol sa mga bintana, sinasalamin ang unos na namumuo sa loob ni Sean. Sa edad na 21, ang kalungkutan ay isang bago, hindi ka nais-nais na bisita. Ang anino nito'y lumalagpas sa pag-asang liwanag na minsay sumisikat sa kanyang mga mata. Ang kanyang ama, payat at walang kibo, ay nakatali sa simpon niya ng mga tunog at huni ng makina. Ang kanyang ina, si Sydney, isang haligi ng init ay nakaluhod. Ang kanyang tahimik na panalangin ay isang desperadong pakiusap laban sa hindi maiiwasang pangyayari. Dad, naririnig mo ba ako? Bulong ni Sean. Ang kanyang boses ay makapal sa pananabik na lumalaban sa katinuan. Ang kanyang nag-aalangan na pagdampi, isang desperadong pagtatangka upang pagduktungin ang agwat sa pagitan ng buhay at kung anuman ang nasa kabila. Pagkatapos, ang nakabibinging tunog, isang tunog na bumiyak sa madilim na silid, pinupunit ang tahimik na pag-asa ng kanyang ina at winawasak ang marupok na labi ng kanyang sarili. Ang nagmamadaling kilos ng doktor at nurse, isang walang kabuluhang sayaw laban sa tahasang katapusan ng kamatayan. Ikinalulungkot ko ang malumanay na salita ng doktor, isang malupit na alingaw-ngaw laban sa nakakapanakit na hikbi na bumuhos mula sa lalamunan ng kanyang ina. Nakatayo si Sean, nagyelo, pinagmamasdan ang walang galaw na linya sa monitor. Ang bigat ng kawalan ng kanyang ama ay bumagsak na parang pisikal na suntok, pinapatay ang huling kislap ng liwanag sa loob niya. Ang mundo ay naging hungkag. Makalipas ang ilang buwan, ang mundo ay malabo pa rin sa mga kahon at hindi nasasabing kalungkutan. Ang kanilang lumang kapitbahayan, parang isang masakit na kahapon, ay naglaho sa kanilang likuran habang umaandar ang truck. Magiging maayos ang lahat, anak. Ang boses ng kanyang ina, isang pilit na kalmado na nagtatakip ng sarili niyang kalungkutan. Nagsisimula tayo ng bago. Ang bagong lugar na to, baka maging mabuti ito para sa atin. Ngunit ang kanyang mga salita ay hungkag. Hindi kayang punan ang katahimikan na bumabalot sa kanila. Ang tingin ni Sean ay nananatili sa larawang hawak niya. Ang kanyang ngumingiting ama, magpakailanmang masigla, magpakailanman nawala. Pagkatapos ay dumating ang hindi may iwasang pagbanggit sa simbahan. May magandang maliit na simbahan malapit lang sa ating bagong apartment. Siguro pwede kang sumama sa akin sa linggo? Mayroon silang grupo ng mga kabataan. Ang pag-asa na sinabi ng kanyang ina, kumikislap na parang namamatay na baga. Ngunit ang salitang simbahan ay nagpasiklab ng panibagong alo ng kalungkutan, isang naglalagablab na pakiramdam ng pagtataksil. Sa tingin ko, hindi, Ma'am. Sean, gusto sana ng iyong ama na ikaw ay pakiusap, Ma'am. Wag na. Ang multo ng kanilang nakaraan, isang tahimik na pasahero, ay sumama sa kanilang bagong simula. Ang bagong kapitbahayan ay hindi nagbigay ng ginhawa. Nilakad ni Sean ang mga hindi pamilyar na kalye nito. Nakasuot ng headphones, isang walang kabuluhang pagtatangka na pigilan ang mundo upang patahimikin ang ingay sa kanyang ulo. Isang biglaang pagbangga ang nagdala sa kanya sa harap nila Paul at Cherry. Pawang 21 taong gulang din na katulad niya. May hawak na bola ng basketball. Ang kanilang madaling ngiti ay isang matinding kaibahan sa kanyang sariling nanlulumong muka. Wow, sorry pre, hindi kita nakita dyan. Ang sabi ni Paul. Tinanggal ni Sean ang kanyang headphones. Kitang-kita sa kanyang muka ang pagkainis nito. Ayos lang. Bago ka rito? Ano? Alok ni Jerry. Ako si Jerry. At ito naman ang nakakainis kong kambal, si Paul. Oy, mas pogi ako sa'yo, no? Singit ni Paul. Mapaglarong tinulak ang kanyang kapatid. Anong pangalan mo? Sean. Welcome sa neighborhood. Sean, papunta kami sa court maglalaro ng basketball. Ikaw, naglalaro ka ba? Hindi naman. Pagkatapos biglang lumitaw si Josh, masigasig at may dalang Biblia. Hey guys! Oh, hello! Bago ka rito? Nakita kitang lumipat kahapon.
Ang kaswal na pagbanggit ng kanyang paglipat, isang paalala sa sariwang sugat sa kanyang dala. Kinagagalak kitang makilala siyan. Ako naman si Josh. Nag-uusap lang kami tungkol sa iyang adult night sa simbahan ngayong Biyernes. Masaya doon. Gusto mo bang sumama? Ngunit muli, ang salitang simbahan, ito ay isang paalala ng nakaraan ni Sean. Kailangan ko nang umalis. Tumalikod si Sean at iniwan sila. Ang kanyang bagong trabaho sa pizza parlor ay nagbigay ng kaunting pahinga. Sa likod ng counter, napapalibutan ng pang-araw-araw na ritmo ng masa ng mga order at pizza. Si Sean, nakaramdam si Sean ng malalim ng pagkakahiwalay, isang mapurol na sakit sa kanyang dibdib. Si Gabriel, kasamahan niya sa trabaho, kalmado at mapagmasid, ay eksperto sa pagtatapon ng masa sa pizza, habang si Michael naman ang kanyang ngiti ay mainit at kaakit-akit, ay kumukuha ng mga order. Huminto si Gabriel. Bumaling sa kanya, ang kanyang tingin ay hindi inaasang matindi. Minsan, nangyayari ang hindi inaasang bagay. Ang mga bagay na nagpapayanig sa atin, sa ating kaibituran. Ngunit hindi ito nangangahulugang nawala na ang lahat ng mabuti. Ang kanyang mga salita ay nananatili sa hangin. Isang kakaibang kaginhawaan na hindi masyadong maintindihan ni Sean. Iniwasan niya ang mga mata ni Gabriel. Ang kanyang mga kilos ay kakaiba habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang trabaho. Biglang bumukas ang pinto at isang nakakapanindig balahibang presensya ang pumuno sa silid. Si Damon, karismatik na tao, ngunit may malupit na kislap sa kanyang mga mata, ay pumasok. Kasama ang kanyang mga alipores, sina Mike, Rod at Ian. Sila ay naglakad patungo sa isang sulok ng booth. Ang kanilang tawanan ay nakakabahala ng umaalingaw-ngaw. Boy, pizza mo eh. Dalhan mo nga kami ng mga pizza. At belasan mo. Ang boses ni Damon ay bumiyak sa hangin. Tinitigan sila ni Sean. Isang kislap ng pagsuway ang nag-alab sa kanya. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Michael at Gabriel. Isang tahimik na babala ang nagpalitan sa kanila. Isang kurot ng pagkaalala ang gumapang pababa sa galugod ni Sean. Nang maglaon, sa iskinita sa likod ng parlor, nag-break muna si Sean. Tinitigan niya ang soda na hawak-hawak niya. Lumitaw si Damon at ang kanyang kasamahan. Ang kanilang mga anino ay humaba sa madilim na liwanag. Oh, well. Tingnan niyo kung sino ang nandito. Ang malungkot na bagong bata. Ang boses ni Damon ay isang mababang huni. Napatigil si Sean, agad na naging alerto. Anong kailangan niyo sa akin? Wala lang. Tinitingnan lang namin ang bagong tanawin. Narinig namin na lumipat ka kamakailan. Nahirapan ka ba sa iyong dating lugar? Ang mga salita ni Mike na may halong huwad na pakikiramay ay nagpalamig sa dugo ni Sean. Nagpalitan ng ngisi sina Rod at Ian. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa malisyosong kasayahan. Huwag nga kayong makialam sa buhay ko. Nagkuyom ang mga kamao ni Sean. Oh, matapang ha. Gusto ko yan. Alam mo, Sean, hindi mabait ang mundong ito sa mahina. Kailangan mong maging malakas. Kunin mo ang gusto mo. Ang mga mata ni Damon ay isang mapanoksong lason. Nagpapasigla sa kahinaan ni Sean. Inilagay ni Damon ang kanyang kamay sa balikat ni Sean. Ang kanyang hawak ay nakakagulat na mahigpit. Kami ang nagbabantay sa aming mga sarili. Mukhang kailangan mo nang magbabantay sa iyo. Alok ng isang kakaibang halo ng banta at baluktot na pagkakaibigan ay nanatili sa hangin. Tumunog ang telepono ni Sean. Pinutol ang tensyonadong katahimikan. Ito ay isang text mula sa kanyang ina. Prayer meeting ngayong gabi? 7 p.m. Sana makita kita doon, anak. Yumuko si Damon. Binabasa ang mensahe. Isang ngisi ang bumaluktot sa kanyang mga labi. Prayer meeting. Seryoso. Nagdasal ang tatay mo, hindi ba? Saan siya dinala niyon? 6 na talampakan sa ilalim. Ang kanyang mga salita ay isang malupit na palo. Sinisira ang huling labi ng marupok na pagtitimpi ni Sean. Nagtawanan sina Mike, Rod at Ian. Ang kanilang tuwa ay isang masakit na pag-atake.
Inalis ni Sean ang kanyang telepono. Ang kanyang muka ay halo ng galit at pagkalito. Nagpatuloy si Damon. Ang kanyang boses ay isang mapanuring bulong. Simbahan, Diyos, lahat ng iyan ay pangkalahatang kwento para sa mga taong talunan at mahihina na hindi kayang harapin ang totoong mundo. Mayroon lang isang bagay na mahalaga, Sean. Kapangyarihan at pera. Iyan lang ang tunay na kaligtasan. Pag-isipan mo ang alok ko. Kinindatan siya nito. Isang nakakapanindig balahibong kislap sa kanyang mga mata. Naglaho sila sa anino. Iniwan ni Sean na nakatitig sa kanyang telepono. Ang umaasang mensahe ng kanyang ina ay isang matinding nakababahala na kaibahan na kalalaso na salita ni Damon. Isang binhi ng pagdududa, madilim at mapanlinlang ang nagsimulang sumibol. Sa loob ng pizza parlor, pinupunasan ni Gabriel ang counter. Gabriel, bakit kayo ni Michael? Bakit ganyan kayo tumingin kay Damon? Na para bang halimaw siya? Ang tanong, isang hilaw na bulong na lumalaking pagkalito ni Sean ay nanatili sa hangin. Huminto si Gabriel sa paglilinis. Ang kanyang tingin, matindi at hindi matinag, ay nakatitig kay Sean. Dahil, Sean, minsan hindi totoo ang mga bagay na nakikita ng mga mata mo. May mga puwersa ng kadiliman sa mundong ito na hindi mo kayang maunawaan. Si Damon konektado siya sa mga bagay na mas mabuti pang layuan mo. Anong sinasabi mo? Medyo magaspang lang siyang magsalita. Kadiliman, masyado kayong madrama. Ang boses ni Sean, kumakapit sa pamilya na pangkaraniwan. Ang boses ni Michael, ang karaniwang masigla, ay nababalutan na ngayon ng seryosong pag-alala habang sumasama siya sa kanila. Nakakakita kami ng mga bagay, Sean. Mga bagay na hindi mo nakikita. Mayroong kadiliman sa paligid ni Damon at ayaw naming mahulog ka sa kanyang bitad. Ang mga salita ni Gabriel ay nagpadala ng panginig sa galugod ni Sean. Ngumisi si Sean, ngunit ang pananalig sa kanyang boses ay kumukupas. Biglang lumitaw si Damon kasama ang kanyang mga kamahan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Sean. Halika na, bagong kaibigan. Sumama ka sa amin. Nag-alinlangan si Sean, nahuli sa pagitan ng kanilang magkasalungat na tingin. Sean, huwag kang sumama sa kanya. Damon, layuan mo si Sean. Paghimok ni Gabriel, ang kanyang boses ay matatag. Humakbang si Gabriel, umaharang sa daan ni Damon. Huminto si Damon, isang mapanganib ng ngiti ang kumalat sa kanyang muka. Ang mga salita ay may halo na kalalaso na tamis. Ang boses ni Gabriel ay matatag, hindi natitinag. At sino ka para sabihin sa akin kung ano ang gagawin, Angel Boy? Sean, magkita tayo mamaya. Lahat ng mata ay napunta kay Sean at naramdaman niya ang isang bigat sa kanilang mga tingin. Nahuli sa pagitan ng espasyo ng dalawang naglalabang puwersa. Ang mundo ay naging mas komplikado at may pakiramdam si Sean na ito ay simula pa lamang na isang hiwaga. Ang mundo ay tila isang patuloy na pakikibaka para kay Sean. Hindi lamang pinatay ng pagkawala ng kanyang ama ang liwanag sa loob niya, kundi nagpasiklab din ito ng mapait na hinanakit si Diyos. Ang mga salita ni Damon, matalim at mapanlinlang, ay umaalingaw-ngaw sa hungkag na bahagi ng kanyang isip. Hindi totoo ang Diyos. Kathang-isip lang siya. Ang kailangan mo, Sean, ay kapangyarihan at kontrol. Ang mga ito ay isang mapanuksong lason, nag-aalok ng baluktot na uri ng ginhawa sa kanyang nalulumbay na pagkatao. Naglalakad ng walang direksyon si Sean sa bagong kapitbahayan. Tumunog ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, isang mensahe mula kay Damon. Sean, magkita tayo ngayong alas 10 ng gabi sa lumang pabrika. Isang panginginig ng pagkaalala ang gumapang sa buong pagkatao ni Sean. Ngunit isang desperadong kuryosidad, isang pananabik sa kung ano ang bumihag sa kanya. Pinatay niya ang kanyang telepono, dumilim ang screen nito at nagtungo siya sa pizza parlor. Napansin ni Sean ang kakaibang tingin ni Gabriel sa kanya na tila ba may kahulugan ito. Pinagmamasdan siya nito, isang malalim na pag-alala ang nakaukit sa kanyang muka. Ang tingin nito ay tila isang apoy na nakakapaso, nanunuot sa kaibuturan ng kanyang puso at kaluluwa. Lumapit si Gabriel sa kanya, ang kanyang boses ay isang mahinang ugong. Sean, huwag kang pumunta. Walang magandang balak si Damon. Tumingala
Si Sean, ang pagkaasar ay lumabas sa ibabaw nito. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Gabriel. Lumapit pa si Gabriel, hindi natitinag ang kanyang mga mata. Alam kong makikipagkita ka kay Damon ngayong gabi sa lumang pabrika. Ito ay isang bitag. Huwag kang pumunta. Nanlaki ang mga mata ni Sean. Paano niya ito nalaman? Takot, malamig na pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Lumayo ka sa akin, Fred. Sigaw niya, ang mga salita niya ay lumabas mula sa kanyang lalamunan at umalis siya mula sa pizza parlor. Iniwan si Gabriel na nakatayo mag-isa sa liwanag ng mga ilaw ng kusina. Samantala, ang lumang pabrika ay nakatayo sa isang malaking madilim na kalsada. Isang itim na van ang nakaparada sa di kalayuan, nakakatakot at tahimik ang lugar. Lumabas si Damon mula sa sasakyan, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Sumakay ka, Sean. Utos niya ang kanyang boses sa isang mababang imbitasyon. Saan tayo pupunta? Tanong ni Sean. Ang kanyang boses ay halos bulong. Ang pagkalito ay nakipaglaban sa lumalaking pakiramdam na takot. Malalaman mo rin. Lumapad ang ngiti ni Damon. Isang kislap ng isang bagay ang makikita sa kanyang mga mata. Hawak niya ang 2 bagong tagi-100 na perang papel. Pagkatapos nito, magiging isa ka na sa amin. Sa loob, nanginginig na umupo si Sean sa pagitan ni Ian at Rod. Ang hangin ay makapal sa hindi nasasabing banta. Matapos ang 30 minuto, huminto ang van sa likod ng Security Bank. Itinapon ni Damon ang isang itim na maskara kay Sean. Suotin mo ito. Mayroon kang 15 minuto upang buksan ang kaha at kunin ang nakatagong pera doon. Tinitignan ang kanyang relo. Nagsisimula na ang oras mo. Tik-tak, tik-tak. Bilisan mo. Inihagis niya ang susi sa kandungan ni Sean. Natigilan, tumingin si Sean kay Damon. Pagkatapos ay kina Ian at Rod na nakangiti. Ang kanilang mga mata ay nagnininga sa malupit na kasiyahan. Ha? Ano? Gusto mong magnakaw ako? Pumalakpak si Damon, isang madrama na kilos. Bilisan mo na. It's showtime. Sean, ipakita mo sa akin ang galing mo. Nanginginig ang mga kamay ni Sean habang naglalakad siya patungo sa bangko. Ang susi ay mabigat sa kanyang palad. Bumukas ang likod ng pinto na may mahinang tunog. Sa loob, ang bangko ay may nakapaninindig balahibong katahimikan. Naglakad siya patungo sa kaha. Sa likod ng silid, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok sa kanyang dibdib. Habang ipapasok niya ang susi, isang boses ang bumiyak sa katahimikan, pamilyar at apurahan. Huwag, Sean. Lumingon si Sean. Ang kanyang dugo ay naging yelo. Nakatayo doon si Gabriel. Ang kanyang muka ay nakaukit sa pag-aalala. Paano ka nakapasok dito, Gabriel? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumakad siya patungo kay Sean. Hindi natitinag ang kanyang tingin. Sean, alam kong nalilito ka lang. Dahil namatay ang iyong ama, nagre-rebelde ka sa Diyos. Ano ang alam mo tungkol sa nararamdaman ko, Gabriel? Sigaw ni Sean. Ang galit na kanyang pinipigilan ay tuluyan ng sumabog. Nagtiwala ako sa Diyos. Nagmakaawa ako sa Kanya na iligtas ang aking ama. Narinig ba ako ng Diyos? Hindi. Pinatay niya ang aking ama. Mahal ka ng Diyos, Sean, at ang iyong ama ay nasa mas mabuting lugar. Hindi ka niya kailanman iniwanan. Sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Nang sandaling iyon, sumabog si Damon sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita si Gabriel. Tumawa siya, isang malupit at nakakakilabot na tunog. Gabriel, kaibigan, mabuti naman at nandito ka. Nanigas ang mukha ni Gabriel. Lumayo ka kay Sean, Damon. Hindi ka na natuto kailanman. Hindi ka marunong pumili ng kakampihan mo. Sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay nagkaroon ng kakaibang otoridad. Nanginginig si Sean. Nahuli sa pagitan nila, isang nakakapanindig balahibong pangitain ang bumalot sa kanya. Gabriel, pakiusap, huwag kang makialam sa buhay ko. Kaya ko na ito. Tumawa si Damon. Ang kanyang malupit na tuwa ay pumuno sa espasyo. Isang nakakapanindig balahibong pakiramdam ang lumaganap sa kapaligiran. Isang kapansin-pansin na pagbabago sa hangin. Anong nangyayari dito? Tanong ni Sean. Ang kanyang tingin ay lumilipat sa pagitan nila. Isang nakabibinging kulog ang umalingaw-ngaw sa bangko. Sinundan ng malakas na bulong ng hangin na tila humahampas sa mismong mga pader. Bigla na lang, ang itsura ni Gabriel ay nagsimulang magbago.
Siya ay nagniningning, isang makinang niliwanag ang nanggaling sa kanya. Ang kanyang mukha at anyo ay kumikinang, mala espiritual na kislap. Inuutusan kitang umalis. Itinuro ni Gabriel ang kanyang daliri kay Damon. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na may kapangyarihan at otoridad na tila yumanig sa mismong pundasyon ng gusali. Nagsimulang umurong si Damon. Baka sa mukha nito ang matinding sakit. Pagkatapos ay sumigaw ito, isang tunog na purong matinding sakit. Sa isang iglap, nawala siya sa manipis na hangin na parabang hindi siya kailanman naroon. Ang nagniningning na liwanag sa paligid ni Gabriel ay kumupas. Naiwan siyang mukhang gaya ng dati. Bagaman may mahina, nakakaalam ng ngiti. Bumigay ang mga tuhod ni Sean at siya ay lumuhod sa sahig. Ang luha ng pagsisisi ay umaagos sa kanyang mukha. Lumuhod si Gabriel sa tabi niya. Ang kanyang kamay ay may hinahon na nakapatong sa balikat ni Sean. Ako si Gabriel, ang mensahero ng Diyos. Isinugo ako ng Diyos, Sean, at may mensahe ako para sa iyo. Hindi kanya kailanman iniwan. Mahal kanya at pinapahalagahan kanya. Si Sean ay namangha. Ang kanyang luha ay malayang umaagos, nililinis ang kapaitan at galit na sumakop sa kanya. Hindi malinaw kung paano nakauwi si Sean noong gabing iyon. Kinabukasan, isang desperadong pag-asa ang nagtulak kay Sean upang magtungo sa pizza parlor. Naghahanap kay Gabriel. Tinignan siya ng may-ari ng may pagkalito. Ayos ka lang ba, Sean? Walang Gabriel o Michael na nagtatrabaho dito. Umiling at nalilito ang may-ari, isang naguguluhang tingin sa kanyang muka. Umalis siya, iniwan si Sean na nakatayong mag-isa. Tumingala si Sean, isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi at bumulong. Salamat, Panginoon, sa pagpapadala ng iyong mga anghel upang protektahan ako. Lumabas siya ng pizza parlor, kinuha ang kanyang telepono. Mom, libre ka ba ngayon? Sunduin kita, dinner sa paborito mong resto? Sige, see you in 10. Mas magaan ang kanyang hakbang. Isang tunay na ngiti ang nakaukit sa kanyang muka. Ang mundo na komplikado pa rin ay hindi na naging hungkag. Kahit sa pinakamalalim na kawalan ng pag-asa at pagkalito, kapag sinubukan ang pananampalataya at tila nawawala ang pag-asa, ang banal na patnubay at proteksyon ay maaaring lumitaw sa hindi inaasahang anyo na nagpapaalala sa atin na hindi tayo kailanman nag-iisa. Ang pag-ibig at pagtubos ay laging abot kamay. Ang landas tungo sa paggaling ay madalas na kinasasangkutan ng pagharap sa ating galit at pagdududa at pagkilala sa mga hindi nakikitang puwersa na gumagawa para sa ating ikabubuti. Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel.